Ang Maynila ay hindi natutulog sa ganap na 2 oras ng madaling araw. Humihinga lang ito ng mas mabagal. Habang bumabagal ang ritmo ng paghinga ng lungsod, nagsisimulang gumapang ang mga anino. Nagtatago sila ng mga sekreto at kung minsan ay karahasan. Ito ang oras kung kailan natagpuan ng mga inabandona na kaluluwa ang kanilang huling pahingahan sa isang lugar na walang sinuman ang gustong hanapin. Ang dilaw na malabong ilaw mula sa isang patrol car ng pulisya ay tumama sa tuyong kanal ng imburnal. Ang mga nalalabing patak ng ulan sa ibabaw ng semento ay nagpapakita ng liwanag na parang walang buhay na mga mata. Ang tunog ng pagtulo at ang tunog ng mga insekto sa gabi ay lumikha ng kapaligiran ng gabi. Sa gitna ng liwanag, isang hugis ng tao ang nakatihaya sa putik at basura. Siya ay isang bata. Ang pangalan niya ay Susie, halaw sa street. Ngunit ngayon, nakahiga siya ng matigas at malamig doon. Siya ay naging isang maliit, kaawa-awang bahagi ng talaan ng krimen. Si Kapitan Verac, isang pinuno na nasa kalagitnaan ng 30 na may maputla at tuyong mukha, ay nakatayo sa tabi ng bangkay. Hindi siya umiiwas. Tinitingnan lang. Sa tabi niya, si Corporal Thuen, na mas bata, ay hinila ang kanyang maskara at nagsalita ng pabulong. Kuya boss, kasong katulad nito na naman. Pero sa pagkakataong ito, kakaiba ang amoy. Sumagot si Verac sa tuyong boses. Anong amoy? Pareho lang palagi ang amoy ng kamatayan. Lumuhod si Verac nang hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang tuhod. Maingat niyang binuhat ang pulso ng biktima gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Detalyeng pandama, amoy, ang amoy ng basa na putik ng kanal, ang amoy ng nabubulok na basura ng Maynila ay pamilyar, ngunit isang amoy ng kemikal, isang matapang at maasim na amoy ng disinfectant, ang tumago sa lahat. Sinubukan ng salarin na linisin at alisin ang mga bakas, ngunit ginawa lang nitong mas kapansin-pansin ang presensya nito. Ang amoy ng disinfectant ay hindi kadalisayan. Ito ay pagtatago. Tumingin si Verac sa paligid. Ang mga lampara ay lumikha ng baluktot na mga hugis sa mga dingding. Ang lugar na ito ay walang saksi. Perpekto para sa perpektong krimen. Dugo. Ang dugo na nakita niya sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng dugo ay humalo sa tuyong lupa mula sa lugar ng hangganan. Naging bangungot niya iyon. Ngayon, nahaharap siya sa amoy ng malamig, maputlang kasinungalingan. Ipinikit ni Verac ang kanyang mga mata ng sandali at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Nakuha niya ang matalas na katahimikan pabalik. Tingnan ang kalat na ito. Napakatalino. Walang senyales ng paglaban. Maaaring ito ay metal. Kunin mo ang sample ng tela na ito para sa pagsusuri. Itinuro niya si Thuen. Nagtanong si Thuen, saan tayo magsisimula? Walang walang saksi. Tumayo si Verac at pinagpag ang putik. Magsisimula tayo sa katotohanan na hindi siya dapat narito. Walang nag-ulat ng kanyang pagkawala. Ibig sabihin, siya ang pinakamadaling kalimutan. Ang pinakamahusay na biktima ay ang mga hindi nakakapagpagulo sa mundo sa kanilang pagkawala. Tingnan ang mga ampunan, mga social organization. Hindi siya mayaman. Alam niyang tama siya sa puntong iyon. Ang mga biktima ay palaging ang mga walang boses, at ang mga ngaso ay ang taong kayang itago ang sarili niyang boses sa likod ng isang maliwanag na ngiti. Habang si Verac ay naghukay sa dilim, isa pang lalaki na napapalibutan ng paggalang at paghanga ay naghahanda para sa isang bagong araw sa ilalim ng sikat ng araw. Sa pagtataguyod ng pag-asa, Hope Shelter, isang charity organization para sa mga bata at ulila. May malinis na palaruan doon at isang maliit na estatwa na pinalamutya ng mga bulaklak. Ang tunog ng pagdarasal at ang tunog ng mga batang naglalaro ay nangingibabaw. Si General Sila, edad 60, ay lumabas na may malinis na sombrero at puting barong Tagalog. Kinamayan niya ang isang donor ng may ngiti. Ang kanyang ngiti ay walang kasalanan, walang mansa ng pagod o pagkakamali. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob. Ang mga batang ito ang kinabukasan ng ating bansa, sabi niya sa mainit na boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at walang laman, walang emosyon. Lumingon si Sila sa isang hanay ng mga bata at hinaplos ang ulo ng isang batang lalaki ng may pagmamahal.
Kayo, mga bata, kailangang mag-aral ng mabuti, tandaan. Kailangan nating maging malinis at magalang palagi. Sabi niya ng may kahinahunan. Detalyeng pandama, amoy. Ang amoy ng insenso at sampagita ay humalo sa amoy ng bagong sabon panlaba. Ang amoy ng moralidad. Nakaupo si Verac sa kanyang madilim na opisina, tinitingnan ang mga talaan. Naisip niya, nilinis niya ang biktima gamit ang disinfectant. Gustong alisin ang kanyang pag-iral. Gustong gawin siyang steril, walang hugis. Ito ang ritual ng isang tao na obses sa pag-aari ng buhay at kamatayan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa isang lumang litrato, kasama ang kanyang kapatid na babae. Hindi ko hahayaan na kalimutan kanila, Ate Susie. Walang sinuman ang makakalimutan, sabi niya ng pabulong. Pumasok si Thuen at naglagay ng isang makapal na folder sa mesa. Kuya, sinuri namin ang mga ulat ng nawawala sa huling 6 na buwan. Isa lang ang tumutugma. Siya ay tumakas mula sa pagtataguyod ng pag-asa, Hope Shelter, 3 linggo na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Rona, halaw sa Sri Regit. Tumunghay si Verac. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Pagtataguyod ng pag-asa. Ang charity organization ni General sila. Ang palasyo ng awa. Ang pangalan ay talagang angkop. Bumukas ang pinto. Mula sa dilim ng maruming kanal, dinala ng kasong ito si Verac sa pintuan ng Peking Kadalisayan. Ang ningning ng araw ay isang tabing lamang upang itago, papunta sa isang mundo kung saan ang pinakamaliwanag ng ngiti ay nagtatago ng pinakamasamang anino. Ang ibabaw ng lungsod ay mainit. Ang sementadong kalsada ay pinahira ng matinding init sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit kung saan may liwanag, ang mga anino ay mas malalim. Para kay Verac, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa putik sa kalsada. Ito ay ang katotohanan na nakatago sa ilalim ng kinang ng sutla at ang liwanag ng gintong pleke. Si Verac ay naglalakbay mula sa istasyon ng pulisya, patungo sa punong himpilan. Kinakalmot niya ang pangalan na Rona sa kanyang pocket notebook. Ang pangalan na iyon ay ngayon ang kawing na nag-ugnay sa biktima sa organisasyon ni General sila. Detalyeng pandama, tunog, sa pagitan ng busina ng sasakyan, ang tinig ng mga nagtitinda sa kalye, at ang ingay ng lungsod, ang mga kaisipan ni Verac ay tahimik. Hindi siya nagbibigay pansin sa kapaligiran, ang kanyang isip ay nakatuon sa amoy ng disinfectant. Nakatingin si Verac sa madilim na opisina ng kanyang nakatataas, ang general ng pulisya. Ang general ay isang taong may magandang koneksyon sa politika, tapat, ngunit madaling tanggapin ang presyon. General ng pulisya, inangat ang salamin, Verac, masyado mong sineseryoso ang kasong ito. Ito ay isa lamang pagpatay. Alam mo, mayaman si General sila. Siya ay may impluwensya. Ang paggambala sa kanya ay hindi nakakatulong. Siya ang pinuno ng pagtataguyod ng pag-asa. Isang mabuting tao. Verac, may seryosong mukha, ang mga mamamatay tao ay hindi palaging mukhang masasamang tao, General. Mayroon akong tungkulin na imbestigahan kung may koneksyon ba sa pagitan ng pagkamatay ni Rona at ng shelter na iyon. General ng pulisya, inilapag ang dokumento ng may pasensya, marami nang ginawang kawanggawa sila. Magkakaroon tayo ng maraming trabaho. Magpatuloy ka lang kung may matibay na ebidensya. Wala kang anuman sa kasalukuyan. Sumunod si Verac sa utos, ngunit ang kanyang pagdududa ay mas matibay. Ang mga salita ng general ay nasa pagitan ng takot at paggalang. Dumating ang gabi. Nagpunta si Verac sa shelter bilang isang donor. Nagbihis siya bilang isang ordinaryong sibilyan. Detalyeng pandama, liwanag, ang sikat ng araw ay tumama sa bintana, at ang alikabok ay lumulutang sa hangin. Ang opisina ay masyadong malinis, puno ng mga litrato at tropeo. Ang liwanag ay direkta, kaya ang mga anino ay sulok at may mga walang laman na espasyo. Tinanggap ni General sila si Verac sa opisina. Sila ay nakasuot ng nagniningning na gintong salamin at sutla na barong. Ang kanyang balat ay makinis, may katahimikan ng isang taong nakamit ang lahat. Sila, may mahinahong ngiti, natutuwa ako. Ang mga kabataan na tulad mo ay interesado sa ganitong uri ng gawaing kawanggawa. Mukha kang may habag. Verac, magalang ngunit malayong boses, gusto kong tulungan ang mga bata.
Mayroon akong ilang masakit na karanasan mula sa nakaraan. Hindi ko kayang tingnan ang mga nangangailangan ng tulong. Isang maliit na paggalaw ang naganap sa mga mata ni sila. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mainit na ekspresyon ng agad. Sila, tumango, masakit na nakaraan. Naiintindihan ko. Ang ganitong uri ng damdamin ay nagtutulak din sa akin na gawin ang mga gawaing ito. Ngunit gusto kong magtanong tungkol sa layunin ng iyong pagbisita. Verak, diretsyong nagsalita, gusto kong mag-donate. At gusto ko ring malaman ang impormasyon tungkol sa isang bata na nagngangalang Rona. Narinig ko na tumakas siya mula rito. Ano ang nangyari? Uminom sila ng isang basong tubig. Tinalakay niya si Rona ng may katahimikan. Sila, Rona. Ikinalulungkot ko. Siya ay may hindi matatag na kalagayan. Ayaw niyang sumunod sa mga patakaran. Sa totoo lang, siya ay sira. Ang lugar na ito ay dapat na mahigpit. Kailangan ng mga bata ng tunay na pagmamahal at paggabay. Ikinalulungkot namin na umalis siya. Detalyeng pandama, amoy. Ang amoy mula sa opisina ni sila ay komplikado. Ang amoy ng mamahaling kahoy na kasangkapan, ang amoy ng bagong libro, ngunit isang amoy ang tumago sa lahat ng ito, isang masyadong malinis na amoy, ang steril na amoy ng cleaning agent na mahinang kumakalat sa buong compound. Yumuko si Verak at nagkunwari na nagtatala. Napansin niya ang amoy na iyon. Hindi ito ang amoy ng disinfectant, ngunit ito ay isang masyadong malinis na amoy, isang hindi makataong kadalisayan. Verak, nakipag-ugnayan sa mata at nag-imbestiga, ano ang dinala niya? Ano ang iniwan niya? Maaaring siya ay target ng isang tao. Si Sila ay tahimik ng ilang sandali. Ang kanyang ngiti ay matigas. Sila, wala kaming nakitang bakas. Mayroon kaming detalyadong inventaryo. Walang nawawala. Ang kaligtasan ng ibang mga bata ay mas mahalaga. Ikaw ba ay pulis? Nag-abiso na kami sa pulisya. Ang nagkukwento, ang mga salitang iyon ay mahina, ngunit parang isang espada. Naglalaro si Sila sa katulad na sakit ni Verak nang hindi direktang hinahawakan ang kanyang damdamin. Nagdududa si Sila na pulis si Verak. Itinago ni Verak ang kanyang panloob na damdamin at nagpaalam ng magalang. Lumabas siya. Habang naglalakad si Verak sa compound, nakita niya ang mga batang naglalaro. Lahat sila ay disiplinado at mukhang masaya. Ngunit ang kanyang atensyon ay nahulog sa isang partikular na lugar. Detalyeng pandama, paningin, ang mga mata ng mga bata. Sa kabila ng mga tawanan, ang kanilang mga mata ay tahimik. Ang katahimikan ng takot o pagsasanay. Sa sandaling iyon, nakita ni Verak ang isang napakaliit na bata. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayuko, naglalaro. Verak, lumapit at bumulong, anak. Kilala mo ba si Ate Rona? Ang maliit na bata ay agad na tumunghay. Isang segundong pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata at nagbago sa isang walang kasalanan na ekspresyon ng agad. Maliit na bata, mahina, nag-aalalang boses, masama si Ate Rona. Hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Umalis na siya. Verak, nagtanong sa pamamagitan ng mata, sino ang nagsabi na masama siya? Maliit na bata, lumapit sa tainga ni Verak at bumulong ng mas mahina, ayaw niya ang silong, basement. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa mga ugat ni Verak. Silong. Hindi ito isang opisyal na pangalan. Lumingon si Verak. Tinitingnan sila ni Sila mula sa bintana ng opisina. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang maskara, na natatakpan ng ginto at sutla, ay nagsimulang mabiyak. Ang balat ng mabuting tao ay masyadong matigas. Si General Sila ay nagmula sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, maraming paraan upang patayin ang katotohanan, linisin ito gamit ang kemikal. Ngunit isang bulong na salita mula sa isang bata ang nagtanim ng malamig na pagdududa. Ang kailangang hanapin ni Verak ngayon ay hindi ang opisyal na programa ng shelter, kundi ang silong na nakatago sa ilalim ng lupa. Ginagawa ng dilim na magkaiba ang mga bagay. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ay hindi komportable. Kailangang hanapin ni Verak ang maliit na bitak sa pagitan ng liwanag at katahimikan upang makapasok sa maringgal na gusali ni General Sila.
Ang pagtataguyod ng pag-asa ay hindi isang lugar ng kaligtasan. Ito ay isang bitag. Sa hating gabi, si Verac ay nasa kanyang maliit, madilim na apartment sa Maynila. Ang silid ay maalinsangan, ang amoy ng alikabok at pag-iisa ay mabigat sa hangin. Tinitingnan niya ang litrato ni Rona at ng iba pang nawawalang bata. Ang kanilang mga mukha ay malabo, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay totoo. Sa kanyang isip, ang pariralang Silongki na sinabi ng maliit na bata ay patuloy na umaalingaungaw. Verac, panloob na kaisipan, hindi siya nagsisinungaling. Ang takot ay mas mabilis kaysa sa kasinungalingan. Mayroong isang bagay na nabubulok sa ilalim ng ngiti ni General Sila. Kailangan kong hanapin ang silid na iyon. Ang dilim sa ilalim ng lupa ang tanging makakapagbunyag ng katotohanan. Paglipat ng eksena, tahimik na pagpasok sa Hope Shelter. 3:00 ng madaling araw. Ang oras kung kailan natutulog ang night guard. Si Verac ay tahimik na umakyat sa barbed wire sa paligid ng likod ng compound ng shelter. Detalyeng pandama, tunog, ang katahimikan ng gabi ay makapal. Ang mga hakbang ni Verac ay tahimik na bumabali sa tuyong damo, ang tahimik na tunog ng isang aso na tumatahol sa malayo ay naririnig. Lumapit siya sa pangunahing bahagi ng gusali. Lahat ng bintana ay sarado. Ang liwanag ng isang sirang ilaw sa sulok ng balkonahe ay nagpapakita ng kaunting anino. Nakakita si Verac ng isang maliit, nakakandadong pinto malapit sa likod ng kusina. Pamilyar siya sa mga diskarte sa paglalak. Gumamit siya ng isang maliit na kasangkapan upang buksan ang kandado. Detalyeng pandama, amoy, ang amoy ng kalawang ng lumang kandado, ang amoy ng lumang mantika mula sa kusina, at ang matapang na amoy ng lemon cleaner. Hindi ito ang amoy ng disinfectant, ngunit ito ay ang amoy ng obsesyon sa kadalisayan. Tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Verac sa malalim na bituka ng lumang gusali. Binuksan niya ang flashlight sa pinakamababang antas para sa liwanag. Sinubukan niyang bumaba sa silong sa hagdanan. Ngunit ang pinto sa ilalim ng hagdanan ay mahigpit na nakakandado ng 3 kandado. Verac, panloob na kaisipan, 3 matitibay na kandado na ganito. Ang silong ay hindi maaaring isang simpleng storage room. Ito ay isang taguan. Kailangan niyang maghanap ng ibang pasukan. Tahimik siyang naglakad sa mga silid sa likod ng gusali. Narinig niya ang pabulong na iyak ng isang maliit na bata mula sa isang silid. Ang tunog ay nakatago sa ilalim ng kumot. Huminto si Verac at nakinig. Ang kanyang awa at tungkulin ay nagbanggaan. Gusto niyang tumulong agad, ngunit ngayon ay oras na para sa investigasyon. Dumating siya sa isang lumang, hindi ginagamit na banyo. Nang alisin niya ang basura at alikabok sa sahig, isang maliit na tunog ng pagkabasag ng tile ng lababo ang umalinggaw sa ilalim ng kanyang sapatos. Naramdaman niya ang isang lumang kahoy na tabla sa isang sulok gamit ang kanyang paa. Hindi ito katulad ng ibang sahig. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay nakatuon sa lugar na iyon. Mayroong isang lihim na kahoy na pinto sa ilalim ng sahig na maaaring bumaba sa silong. Verac, panloob na kaisipan, ito na. Ang lihim na pasukan sa silong. Ano ang gustong itago ng lugar na ito? Mahirap niyang binuksan ang kahoy na pinto. Ang kalawangin na tunog ng bisagra ay malakas na umalinggaw, ngunit ang makapal na brick wall ng gusali ay sumasakop sa tunog. Ang amoy ng malamig na hangin at basa na lupa ay umakyat mula sa ibaba. Itinuro niya ang flashlight pababa. Isang maliit na silong, ang hagdanan ay makitid. Detalyeng pandama, amoy at temperatura, ang temperatura ay bumaba ng agad. Ang amoy ng amag, lupa at kaunting metal, maaaring lumang dugo, ay kumapit sa hangin. Ang silong ay napakalamig. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Narating niya ang silong. Ito ay isang maliit na silid na may sementadong dingding. Mayroong ilang kakaibang bagay sa silid. Isang lumang stainless steel bed, ilang bakal na wire, at isang maliit na mesa. Nagpunta si Verac sa maliit na mesa. Nakakita siya ng isang maliit, nakasarang notebook doon. Mukhang sulat kamay ng isang bata. Verac, panloob na kaisipan, ang lugar na ito ay dapat na naging huling pahingahan ng biktima. General Sila. Mayroon bang ganitong kasuklam-suklam na dilim sa likod ng iyong palasyo ng kawanggawa?
Ang maliit na notebook na iyon ang ebidensya na gusto niya. Mabilis niya itong inilagay sa kanyang bag. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng mga yapak mula sa itaas. Hindi night guard. Ang mga yapak ay malinaw at may ritmo. May dumating sa labas ng gusali. Agad na nag-ingat si Verac. Kailangan niyang umalis ng mabilis. Ngunit nang makarating siya sa hagdanan upang umakyat, narinig ang malakas na tunog ng pagsara ng lihim na pinto. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Si Verac ay nakulong sa silong. Siya ay naging manghuli na ngayon. Ang pulisya ay ngayon ang bilanggo. Si General Sila ay hindi gumagana gamit lamang ang ngiti. Siya ay isang bihasang mangangaso. Sa ilalim ng mainit na liwanag ng pagtataguyod ng pag-asa, naramdaman ni Verac ang malamig na amoy ng tunay na panganib. Naiwan siyang nag-iisa sa ilalim ng lupa, kasama ang malalim na sekreto ng silong. Sinira ng dilim ang oras. Sa ilalim ng malamig na dingding ng silong, si Verac ay nahiwalay sa labas ng mundo. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang katahimikan doon ay naging matinding pagpapahirap. Ang katahimikan ay nagtatanong. Humihingi ng sagot. Nakaupo si Verac sa sahig ng silong. Sa kanyang mga kamay, ang maliit na notebook na isinulat ng isang bata sa itim na sulat kamay. Binasa niya ang mga salita sa liwanag ng flashlight. Detalyeng pandama, liwanag, ang liwanag ng flashlight ay makitid. Ang mga anino ay gumagalaw sa ilalim ng nanginginig na liwanag, lumilikha ng nakakatakot na mga hugis. Ang amoy ng basa at kalawang mula sa dingding ay pumupuno sa hangin. Ang silong ay napakalamig. Ang notebook ay tila kay Rona. Ang kanyang mga salita ay unti-unting nagbago mula sa masayang talaarawan tungo sa takot at pagkasira. Talaarawan ni Rona, ngayon pinuri ako ni Papa Sila. Ako ay malinis at magalang. Ngunit sa gabi, dumating ang isang bisita. Hindi ako nangangahas na tingnan siya. Sa susunod na pahina, ang sulat kamay ay mas malaki. Ang pagkasulat ay hindi matatag. Silong. Malamig. Masamang amoy. Ayaw kong pumunta. Hindi rin gusto ni Atsushi. Mumingiti si Papa Sila. Ngunit ang kanyang mga mata. Sabi niya napakabuti niya, ngunit natatakot ako sa kanyang ngiti. Ipinikit ni Verac ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng karahasan sa mga salitang iyon. Ang galit ay lumakas sa kanyang dibdib. Ito ang opisyal na ebidensya. Ang ebidensya na pupunit sa maskara ni General Sila. Inilapag niya ang notebook ng sandali. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Hindi siya makatakas sa kasong ito. Ang sakit na may kaugnayan sa kanyang kapatid na babae ay konektado sa kasong ito. Verac, panloob na kaisipan, 10 taon na ang nakalipas. Lugar ng hangganan. Ako ay isang sundalo na naglilingkod. Ang kapatid kong babae. Humingi siya ng tulong. Dalhin siya pabalik sa Maynila. Ngunit sinunod ko ang disiplina. Nakikinig ako sa utos. Sinira nila ang aking kapatid na babae. Sabi nila hindi siya malinis. Sa kanyang ulo, ang amoy ng pulbura, dugo at alikabok sa uniforme ng militar ay lumitaw muli. Sa kanyang tahimik na silid ng pagpapahirap, sinimula ni Verac na maunawaan ang isip ng mamamatay tao. General Sila. Ang malaking impluwensya. Ang mga sugat at karangalan na natamo sa nakaraang digmaan. Ang maskara ng mabuting tao. Habang si Verac ay nakakulong sa silong, isa pang interogasyon ang nagaganap sa opisina ni General Sila sa itaas. General Sila, nakaupo ng tahimik. Sa harap niya, isang 50 taong gulang na lalaki na nakasuot ng gray suit, ang dating manager ng shelter. Bakit ka umalis, Kuya Makara, halaw sa Aimcar? Alam kong mahal mo ang mga batang ito. Kuya Makara, dating manager, nanginginig ang katawan, hindi ko na kaya, General. Nakita ko si Rona. Narinig ko ang kanyang sigaw mula sa silong. Ayaw kong maging mamamatay tao. Detalyeng pandama, amoy, ang amoy ng mamahaling pabango, at ang matapang na amoy ng sigarilyo ni Sila ang namumuno sa opisina. General Sila, tahimik na nagsisindi ng sigarilyo, hindi ka mamamatay tao, Kuya Makara. Ginagawa nating malinis ang mga tao.
Ang mga batang ito ay nagmula sa sirang pamilya. Nabuhay sila sa dilim. Kailangan nila ng disiplina at paggabay. Si Rona ay masyadong sira. Ang tunay na disiplina ay masakit, ngunit para sa mabuting layunin. Tinatapos ni sila ang kanyang sigarilyo sa lalagyan ng abo. Ang kanyang mga mata ay sumisipsip ng liwanag. General sila, panloob na kaisipan, ganito rin sa digmaan. Ang ilang tao ay nahawaan ng masamang sakit ng demonyo. Kailangan silang linisin. Linisin ng disinfectant. Kaya kong gawin ito. Ako ang kanilang tagapagligtas. Kuya Makara, umiiyak, ang pagpatay sa kanya ay hindi kaligtasan, General. Ang mukha ni sila ay agad na lumamig. Ang init ng pilantropo ay nawala. General sila, mabigat at matigas na boses, anong sinasabi mo? Ano ang nakita mo? Nakita mo ba ang notebook na iyon? Si Kuya Makara ay nagpanik at sinubukang sumigaw at tumakbo. Ngunit dalawang gwardiya ni sila, na biglang lumabas sa harap niya, ay mabilis siyang hinawakan. Ang pagsasabi ng katotohanan ay dapat magastos. Si Verac ay nakakulong sa silong, at ang katahimikan sa itaas ay nagtatago ng nakakatakot na katapusan. Ang ginto at sutla na maskara ni General sila ay punit na. Ngayon, sinimula ni Verac na makita ang tunay na mukha ng nakatagong karahasan. Ang bitag ay tahimik. Ngunit ang hangin ay makapal tulad ng init mula sa apoy. Si Verac ay nakakulong sa silong, ngunit ang kanyang espiritu ay mas malawak kaysa sa labas ng pinto. Ang maihawak ng katotohanan ay hindi dapat matakot. Sinubukan ni Verac na itulak ang kahoy na pinto sa itaas, ngunit ang kandado ay masyadong matibay. Inilagay niya ang notebook ni Rona ng ligtas sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Iyon ang kanyang tanging pag-asa. Mabilis niyang sinuri ang silid. Ang kanyang tingin ay nahulog sa lumang stainless steel bed, kalawangin na bakal na wire, at sementadong dingding. Walang labasan. Kailangan niyang gamitin ang katalinuhan. Detalyeng pandama, tunog, ang mabigat na paghinga ni Verac ay umalinggaw-ngao sa malamig na hangin. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang palad laban sa basa na sementadong dingding ay bumabali sa nakapaligid na katahimikan. Nagpasya siyang sirain ang stainless steel bed. Buong lakas niyang hinila ang isang paa ng kama. Ang nakakatakot na tunog ng kalawangin na bakal at basag na kahoy ay umalinggaw-ngaw at ang buong silid ay nayanig. Gumamit siya ng isang matalim na bakal na patpat at nagsimulang butasin ang isang sulok ng kisam ng silong, sahig sa itaas. Ang lugar na iyon ay tila bahagi na natatakpan ng kahoy, hindi til. Ang tunog ng pagkiskis ng matalim na kahoy at ang pagbagsak ng alikabok ay narinig. Ang butas ay maliit, ngunit kaya niyang ipaabot ang kanyang kamay. Sa itaas, ang mga tao ni General sila, dalawang malalaking lalaki, ay nagbabantay sa pinto. Narinig nila ang isang tahimik na tunog. Unang lalaki, mahinang boses, narinig mo ba ang tunog mula sa ibaba? Ikalawang lalaki, tumawa, daga. Imahinasyon. Dapat ay mas maraming disinfectant ang ginamit natin kagabi. Nakakulong na ang pulis na mamamatay tao na iyon dito. Sila ay nagpabaya. Ipinapalagay ni General sila na ligtas ang sitwasyon, kaya hindi sila nag-iingat. Gumamit si Verac ng bakal na patpat upang gumawa ng isang maliit na butas sa pagitan ng selyadong tail at kahoy. Ang butas ay maliit, ngunit kaya niyang ipaabot ang kanyang kamay. Inalis niya ang laso ng sapatos at binabalot ang notebook ng laso. Pagkatapos, inilagay niya ang maliit na balutan na iyon sa kanyang kamay. Ang kanyang katalinuhan ay gumagana ng mabilis. Kung makakalabas siya o hindi, ang ebidensya na ito ay dapat makarating sa isang tao. Gumamit siya ng bakal na patpat at sinubukang punitin ang kahoy na frame na naglalok sa lihim na pinto ng buong lakas. Ang malakas na tunog ng basag na kahoy at bumabagsak na bakal na kadena ay pumuno sa buong silid. Malakas na itinulak ni Verac ang pinto. Bumalik siya sa lumang banyo. Tahimik niyang kinontrol ang kanyang mga yapak at bumalik sa likod ng gusali. Ngunit narinig ng mga gwardiya sa itaas ang ingay. Ang kanilang malalakas na yapak ay narinig na tumatakbo. Si Verac ay may maikling oras. Mabilis siyang tumakas mula sa banyo at nagtungo sa compound. Detalyeng pandama, liwanag at temperatura, ang hangin sa labas ay mas mainit kaysa sa silong,
ngunit ang lamig ng gabi bago sumikat ang araw ang sumasakop sa kanya. Ang kulay abo at itim na liwanag ng langit ay senyales ng kalayaan. Narating niya ang pangunahing pinto ng gusali, papunta sa compound kung saan naglalakad ang mga bata araw-araw. Kailangan ni Veyrac na makipag-ugnayan sa kanyang dating korporal, si Thuen. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit ang signal ay naputol. Naghanda rin si General sila ng teknikal na hadlang. Kinuha niya ang maliit na balutan na binalutan ng laso. Narating niya ang kalsada malapit sa bakod sa labas ng compound. Ang tricycle ng isang street vendor ay nagsimulang gumalaw kasama ang maliwanag na liwanag nito. Mabilis na ibinagsak ni Veyrac ang maliit na balutan na mailihim na ebidensya sa bitak ng sementadong dingding ng isang maliit na tambakan ng basura malapit sa kalsada. Veyrac, panloob na kaisipan, hindi nila makukuha ang ebidensya na ito. Kahit na hindi ako makalabas, ang katotohanan ay dapat makarating sa labas. Ang mga tao ni sila ay nakarating na sa compound. Ang kanilang mga yapak ay mas malakas sa damo. Unang lalaki, nandoon siya. Pumupunta siya sa kabilang panig. Mabilis na tumalon si Veyrac sa bakod at tumakbo papunta sa kalsada. Mainit na dugo ang umagos mula sa sugat sa kanyang kamay. Nakalimutan niya ang sakit at patuloy na tumakbo. Ang binhi ng katotohanan ay naitanim na. Ngunit upang mabuhay ang binhi na iyon, kailangan ni Veyrac na makahanap ng ligtas na lugar ng pinakamabilis. Ang impluwensya ni General sila ay mas mataas at mas malawak kaysa sa dingding ng pagtataguyod ng pag-asa. Ang hinuhunting na pulis ay sinusubukang tumakas sa dilim ng gabi. Ang lungsod ay bulag. Bingi. Hindi nalalaman ng Maynila ang amoy ng disinfectant at ang obsesyon sa kadalisayan. Nabubuhay ito sa mas totoo na amoy. Ang amoy ng pawis, alikabok at takot. Si Veyrac ay hindi na isang misteryosong tao. Siya ay bahagi ng digmaan. Tumakbo si Veyrac sa isang eskinita pagkatapos tumalon sa bakod. Ang kanyang layunin ay makarating sa pampublikong lugar ng pinakamabilis. Detalyeng pandama, tunog, ang tunog ng kanyang mga yapak ay umalinggaw sa sementadong kalsada. Ang nagbabantang tunog ng mga yapak ng mga tao ni sila sa likod niya. Ang kanyang mabigat na paghinga ay umalinggaw sa kanyang tainga. Narating niya ang isang maliit na palengke. Ang mga street vendor ay nagsimula ng maghanda. Detalyeng pandama, amoy, kahit na malamig ang temperatura, ang hangin ay humalo sa amoy ng bagoong, sibuyas, at mahalay na amoy. Ito ang amoy ng isang ligtas na lugar, ngunit ang amoy ng sigarilyo at leather na sapatos ng mga humahabol ay sumasama. Nakipaglaban si Veyrac sa tindahan ng karne. Mabilis siyang tumakbo sa silangan at lumingon. Ang dalawang lalaki ni sila ay medyo nasa likod niya. Lumingon si Veyrac sa isang eskinita at muntik nang matumba sa isang inabandona na kahoy na tabla. Inabutan siya ng unang lalaki ni sila. Agad na huminto si Veyrac, kinuha ang makapal na kahoy na tabla, at malakas na hinampas ang mukha ng humahabol. Detalyeng pandama, tunog, ang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy ay narinig sa eskinita. Ang unang lalaki ay bumagsak sa lupa at malakas na sumigaw. Naramdaman ni Veyrac ang sakit ngunit patuloy na tumakbo. Mainit na dugo ang dumaloy sa kanyang ulo, masakit. Veyrac, panloob na kaisipan, para kay Rona. Para kay Ate Susie. Para sa dilim sa likod ng ngiti na ito. Hindi ako maaaring matumba. Narating niya ang main road na may maraming trapiko. Ang ilang mga tricycle ng vendor ay may bukas na ilaw. Ang ikalawang lalaki ni sila, na may hawak na bakal na patpat, ay sumusubok na abutin si Veyrac. Detalyeng pandama, liwanag, ang pula at asul na ilaw ng night market ay nagpapakita ng kulay sa kalsada. Ang kumikislap na liwanag ng gumagalaw na sasakyan ay nakakagambala sa paningin. Tumalo ng ikalawang lalaki upang dakpin si Veyrac. Bumagsak si Veyrac sa lupa at hinila ang isang bakal na basurahan sa kalsada. Ang basurahan ay tumalsik sa kalsada, ang basura ay kumalat, at ang malakas na tunog ng metal ay umalingaungaw. Umiwas ang ikalawang lalaki sa basura at sinubukang hampasin si Veyrac ng bakal na patpat. Ipinagtanggol ni Veyrac gamit ang kanyang kamay. Ang matinding sakit mula sa kanyang kamay ay lumunod sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig ni Veyrac ang tunog ng sirena ng pulisya mula sa malayo.
Ang pula at asul na ilaw ng patrol car ay nagsimulang lumabas mula sa sulok ng kalsada. Natakot ang ikalawang lalaki. Gusto niyang iwasan ang kasong ito. Sineryoso niya si Verac sa huling pagkakataon at tumakas papunta sa eskinita. Bumagsak si Verac sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng basa na aspalto at mainit na dugo. Umupo siya ng tuwid sa lupa at pinindot ang kanyang sugatang kamay. Dumating ang pulisya. Ngunit hindi sila dumating upang tulungan si Verac. Dumating sila upang arestuhin si Verac sa utos ng general ng pulisya. Siya ay isa na ngayong lumalabag sa disiplina, sumisira ng ebidensya at tumakas. Ang impluwensya ni General Sila ay mas mabilis kaysa sa mabilis na sasakyan. Huminto ang isang patrol car sa tabi ni Verac. Dalawang pulis ang mabilis na lumapit sa kanya. Unang pulis, Kapitan Verac. Arestado ka. Taas ang kamay. Tiningnan ni Verac ang mga pulis. Sila ay mga bulag na sundalo na hindi makita ang anino ng katotohanan. Hindi siya gumalaw mula sa kinahihigaan niya. Ang lugar kung saan niya itinago ang notebook ni Rona sa ilalim ng kanyang jacket ay ligtas pa rin. Verac, panloob na kaisipan, maaari mo akong dakpin. Ngunit hindi mo maaaring dakpin ang katotohanan. Ligtas na ang ebidensya. Bigla, tumuon siya sa tambakan ng basura malapit sa kalsada. Ang pulang ilaw ng isang tricycle ay dahan-dahang gumagalaw mula sa lugar kung saan niya itinago ang ebidensya. Dumating ang street vendor upang simulan ang kanyang pagtitinda. Ngumiti si Verac sa pulisya. Ang ngiti na iyon ay humalo sa sakit at kumpiyansa. Verac, mababa at pagod na boses, hindi kita hahadlangan. Ngunit kapag dinakip mo ako, tandaan na naging lingkod ka ng kadiliman. Ikinadena siya ng pulisya. Ang malamig na tunog ng bakal ay umalingaw-ngao sa umaga ng Maynila. Disiplina. Ang disiplina ay palaging bulag. Hindi ito ang kaligtasan mula sa kasong ito sa pamamagitan ng pag-alis ng uniforme ng pulisya. Ngayon, isinuko ni Verac ang kapangyarihan ng pulisya. Isa na lang siyang tao. Ngunit ang kanyang kagustuhan para sa katotohanan ay mas matibay kaysa sa uniforme. Natanggap ni Verac ang kanyang sulat ng suspensyon mula sa istasyon ng pulisya at lumabas. Ang notebook ni Rona ay ligtas sa kanyang bag. Detalyeng pandama, liwanag, ang matinding liwanag ng tanghali, ngunit ang mga anino ay makapal sa mukha ni Verac. Sila ang mga anino ng pagod at sakit. Nakipagkita si Verac sa kanyang dating korporal, si Thuen. Si Thuen ay nag-aalala ngunit tapat. Thuen, mahinang boses, kuya, sinampahan ka nila ng kaso ng paglabag sa disiplina. Wala akong magawa. Masyadong malaki ang impluwensya ni General Sila. Verac, tinapik ang balikat, hindi ka dapat maging biktima. Ang kasong ito ay hindi pa tapos para sa akin. Ang kailangan mong gawin ay ito. Kunin ang balutan mula sa bitak ng sementadong dingding malapit sa kalsada ng ligtas at dalhin ito sa akin. Makipagkita sa akin ng lihim. Huwag mong sabihin kahit kanino. Tumango si Thuen. Ang takot at paggalang ay magkahalo sa kanyang mga mata. Kahit na si Verac ay sinuspinde, ang kanyang kasanayan sa pag-iimbestiga ay hindi nawala. Sinimulan niyang hanapin ang lumang talaan ng militar ni General Sila sa pamamagitan ng dilim ng mga nakalimutang lugar ng Maynila. Dumating siya sa isang lumang, kalawangin na post office sa isang liblib na sulok ng lungsod. Detalyeng pandama, amoy, ang silid ay punang amoy ng alikabok ng mga lumang dokumento, ang amoy ng basa na amag at ipis. Ang hangin ay mabigat. Gumugol siya ng maraming araw sa pagitan ng mga dokumento. Hinumay niya ang buhay militar ni Sila. Si Sila ay isang tao na mabilis na umangat sa digmaan sa lugar ng hangganan noong nakaraan. Nakita ni Verac ang address ng isang dating sundalo na naglingkod sa ilalim ni Sila. Ang sundalo na iyon ay isa na ngayong lasinggero na inabandona ng lipunan. Gabi. Dumating si Verac sa isang lumang tindahan ng kape sa isang mahirap na lugar. Ang amoy ng kape, pritong tinapay at alak ay magkahalo. Nakipagkita si Verac sa dating sundalo. Ang mga mata ng lalaki ay punang takot at sakit. Verac, nag-aalok ng isang tasa ng kape, gusto kong malaman tungkol kay General Sila. Ano siya noong digmaan? Siya ba talaga ay isang bayani?
Dating sundalo, nanginginig, bayani. Siya ay napakagalas. Sabi niya naglilinis siya. Tinatanggal niya ang mga ayaw niya. Sa hangganan, maraming tao ang nawala. Verac, dahan-dahang umiinom ng kape, nawala. Paano? Dating sundalo, umiiwas ng tingin, siya. Kinamumuhian niya ang mga lumalabag sa disiplina. Sabi niya sila ay sira. Minsan, naglalaba siya gamit ang disinfectant. Laging malinis. Masyadong malinis. Verac, panloob na kaisipan, disinfectant. Ang amoy na ito, hindi ito isang bagong simula. Ito ay isang sakit na nagpatuloy mula sa isang dekada na ang nakalipas. Isang sakit na nagpatuloy mula sa digmaan patungo sa kawanggawa. Nagsimulang manginig ang dating sundalo dahil sa pag-ihi ng alak. Dating sundalo, iniisip niya na siya ay isang mabuting tao. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang kamatayan. Malamig na kamatayan. Nagbigay si Verac ng kaunting pera sa dating sundalo at umalis. Tahimik na naglakad si Verac sa kalsada. Ang malabong liwanag ng isang sirang ilaw ay malabo na nagpapakita ng kalsada. Natagpuan niya ang koneksyon sa pagitan ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, na palagi niyang sinisisi sa sarili, at ang mga aksyon ni sila. Ang kanyang kapatid na babae ay tinawag na lumalabag sa disiplina. Katulad ng pamamaraan ni sila. Verac, panloob na kaisipan, sinira niya ang mga bata tulad ni Narona at ang kapatid kong babae. Hindi siya bayani. Siya ay isang maninira. Ang kanyang maskara ay ginawa ng putik na hinaluan ng dugo na natamo sa digmaan. Kalaunan sa gabi, lihim na nakipagkita si Verac kay Thuen sa isang eskinita. Ibinigay ni Thuen ang maliit na balutan na may notebook kay Verac. Thuen, kuya, ito na. Ligtas na. Binabantayan ka ng general ng pulisya. Mag-ingat ka. Tinanggap ni Verac ang notebook. Naramdaman niya ang lamig ng katotohanan sa kanyang mga kamay. Verac, tumingin sa korporal ng may pasasalamat, salamat, Thuen. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ang notebook na ito ang ebidensya na pupunit sa kanyang maskara ng buo. Ang nagkukwento, ang maskara ay nagsimula ng mabiyak. Ang suspendido na kapitan ay ngayon ay isang sundalo ng katotohanan ng walang uniforme. Hawak niya ang nakakatakot na kwento ni General Sila. Ngunit ang impluwensya ni Sila ay patuloy na lumalaki sa pagitan ng mga dingding ng lungsod. Si Verac ay nag-iisa. Ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Ang kaluluwa ng krimen ay hindi nagtago sa isang bangungot. Ito ay lumubog sa amoy ng lugar na iyon, ang lamig ng lugar na iyon, ang lupa ng lugar na iyon. Ang pagbabalik ni Verac sa silong ay ang huling hakbang upang ganap na ilantad ang katotohanan. Ang gabi ay mabigat. Tahimik na pumasok muli si Verac sa charity shelter. Sa pagkakataong ito, ang notebook ni Rona sa kanyang kamay ay isang matibay na ebidensya. Naaalala niya ang kanyang daan. Ang lumang banyo at ang lihim na pinto. Detalyeng pandama, tunog, ang shelter ay ganap na tahimik. Walang tunog maliban sa pabulong na tunog ng tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang katahimikan na iyon ay ang resulta ng kumpiyansa ni General Sila. Gumamit si Verac ng isang kasangkapan upang buksan ang lihim na pinto. Nag-iingat siyang hindi gumawa ng ingay tulad ng unang pagkakataon. Ang kahoy na pinto ay tahimik na bumukas, at ang malamig na hangin ay umakyat mula sa ilalim ng lupa. Bumaba si Verac sa silong. Ang kanyang flashlight ay tumusok sa buong silid. Ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Detalyeng pandama, amoy, ang amoy ay mas matapang na ngayon. Ang amoy ng amag, lupa, ay hindi nagbabago, ngunit humalo ito sa amoy ng metal, tuyong dugo, at ang hindi makataong pagkakakulong ng katawan ng tao. Ito ang amoy ng alaala ng sakit. Sinimulan niyang suriin ang silid. Itinuro niya ang flashlight sa mga guhit na nakita niya sa dingding. Ang mga guhit ay likha ng mga bata, ngunit ang kulay ay madilim at ang hugis ay nagpapakita ng takot na mukha. Ang isang guhit ay nagpapakita ng isang malaking nakangiting maskara na kumukuha ng mga bata. Ang sakit sa puso ni Verac ay lumakas. Naramdaman niya muli ang sakit ng nakaraan.
Ang lugar na ito ay hindi isang lugar upang linisin ang mga bata. Ito ay isang lugar upang sirain ang kanilang kaluluwa. Nakita ni Verac ang mga kagamitan ng mga bata na nakahiga sa ilalim ng stainless steel bed sa gitna ng alikabok. Hair clips, isang maliit na manika, isang lumang jacket. Binuhat niya ang lumang jacket. Alam niya na ito ay ang jacket ni Rona. Sa bulsa ng jacket, nakakita siya ng isang maliit na papel. Ang maliit na papel ay isang memo na isinulat ng sulat kamay ni General Sila. Ito ay nagsasabi tungkol sa isirang kalagayan ni Rona at nakailangan siyang iganap na alisin. Gumamit sila ng mga salitang militar. Verac, panloob na kaisipan, alisin. Iyan ay pagpatay lamang. Hindi siya pilantropo. Nagdala siya ng digmaan dito. Kinuhanan niya ng litrato ang notebook at ang dokumento ng ebidensya na ito. Habang si Verac ay nasa silong, nakaupo si General Sila sa opisina sa itaas, umiinom ng whiskey. Ang kanyang maskara ay ganap na nawasak sa dilim ng gabi. General Sila, panloob na kaisipan, hindi nila naiintindihan. Ang mundong ito ay sira. Mayroon akong tungkulin. Kailangan kong linisin ang mga bata sa aking mga kamay. Ang isang bagay na sira tulad ni Rona ay sisira sa aking disiplina. Sisirain ang aking kadalisayan. Tiningnan niya ang malalaking medalya ng bayani sa opisina. Ang liwanag ng mga medalya na iyon ay hindi kayang itago ang kanyang dilim. Ligtas na natipo ni Verac ang lahat ng ebidensya at mabilis na lumabas sa lihim na pinto. Mabilis siyang umalis sa banyo at nagtungo sa labas ng gusali. Sa sandaling iyon, ang tahol ng aso ay malakas na umalingaw-ngaw mula sa malapit. Nagising ang night guard ni Sila. Tumalon si Verac sa bakod. Ang takot ay nawala sa kanyang isip. Mayroon lamang siyang galit, sakit, at katarungan na inaasahan niya. Ang nagkukwento, ang tunay na kalikasan ng bayani ay nailantad. Ang alaala ng silong ang nagpatunay sa karahasan ni General Sila. Hawak na ngayon ni Verac ang bag na punang ebidensya. Handa na siya para sa huling paghaharap. Magsisimula na ang digmaan sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang pinakamahalagang paghaharap sa buhay ay nangyayari sa isang lugar na malamig at basa. Ngayon, ang gintong maskara ni General Sila ay umagos na kasama ng tubig ulan. Ang natitira ay katotohanan at nakatagong karahasan. Nakaupo si Verac sa isang lumang, inabandona na bodega. Ang malakas na tunog ng ulan na tumatama sa metal na bubong ay pumupuno sa buong silid. Ang hangin sa bodega ay mabigat sa amoy ng basa na alikabok at kalawang. Sa harap niya, si General Sila ay nakatayo mag-isa. Si Sila ay nakasuot ng lumang uniforme ng militar sa halip na sutla na suit. Ang kanyang mukha ay tahimik, ngunit may liwanag ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Sila, malakas na boses kaysa sa tunog ng ulan, nagawa mo akong dalhin dito. Iginagalang kita. Ngunit ang pagkakamali na ginawa mo ay wala kang naligtas. Kahit ang iyong maliit na kapatid na babae. Ang mukha ni Verac ay tigas. Hinihampas ni Sila ang kanyang pinakamasakit na kahinaan. Verac, matigas na boses, hindi ka dapat magsalita tungkol sa kapatid ko. Ikaw ay isang mamamatay tao. Ang iyong disiplina ay karahasan at sakit. Tingnan mo ito. Itinaas ni Verac ang notebook ni Rona at ang memo ni Sila sa hangin. Verac, ang iyong lagda at ang mga talaan ng mga batang ito. Alam ko kung ano ang ginawa mo kina Rona at Susie. Hindi kayang itago ng amoy ng disinfectant ang iyong sekreto. Ang katahimikan sa mukha ni Sila ay nawasak. Mumiti siya ng may matigas na pagkilala. Sila, tumawa ng malakas kaysa sa tunog ng ulan, pagkilala? Kinikilala ko. Sila ay sira. Nagdala ako ng kadalisayan sa kanila. Hindi mo nakita ang digmaan, Verac. Tingnan mo ako. Tinanggal ko ang mga sirang tao sa hangganan. Tulad ng iyong maliit na kapatid na babae. Siya ay hindi malinis. Verac, sumigaw ng may galit, kasinungalingan. May sakit ang iyong isip. Sila, malamig, hindi. Ako ang tagapagligtas. Ako lang ang nakakaintindi ng tunay na disiplina. Walang sinuman ang nakakaintindi ng aking ngiti. Pinalaya ko sila mula sa sakit. Ang kalagayan ng pag-iisip ni Sila ay agad na nagbago.
Mabilis siyang kumuha ng isang maliit na bakal na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang talim ng kutsilyo ay makinang sa malabong liwanag ng bodega. Ikaw ay sira rin, Verak. Kailangan kitang linisin. Agad na tumalon sila kay Verak. Ang malakas na tunog ng talim ng kutsilyo ay umalingaw-ngao sa pagitan ng tunog ng ulan. Umiwas si Verak sa pag-atake ni sila. Mahigpit niyang hinawakan ang basa ng ulan na notebook upang protektahan ang kanyang ebidensya. Nagpupumiglas silang dalawa sa pagitan ng kalawangin na bakal na tabla sa sahig ng bodega. Detalyeng pandama, tubig ulan, ang malakas na ulan ay bumagsak mula sa tumutulo na bubong at tumama sa kanilang mga katawan. Ang mainit na tubig ay bumasa sa kanilang mukha na ginagawang malabo ang paningin. Ang tanging natira ay ang tunog ng pagkiskis ng kalawangin na bakal na tabla at ang kanilang mabigat na paghinga. Mahigpit na hinawakan ni Verak ang kamay ni sila at hinampas ang kutsilyo ni sila gamit ang isang lumang bakal na patpat. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa kamay ni sila at ang malakas na tunog ay tumama sa bakal na tabla. Bumagsak sila sa lupa, ang kanyang mukha ay basa ng tubig. Ang kanyang mga mata ay umiikot na parang baliw. Mahina, pag-amin, hindi ako nagkakamali. Kailangan silang maging malinis. Kailangan kitang linisin din. Tinaasa ni Verak ang dibdib ni sila at hinawakan ang kanyang kamay. Ang tunog ng posas ay umalingaw-ngaw. Ikinadena niya si General sila. Sa sandaling iyon, ang pula at asul na ilaw ng patrol car ay lumiwanag mula sa pintuan ng bodega. Dinala na ni Corporal Thuen ang pulisya. Ang nagkukwento, ang katotohanan ay inilantad sa ulan. Ang pag-amin na humalo sa luha at dugo. Ang malupit na sakit sa pag-iisip ni General sila, na nagsimula sa digmaan, ay nagtapos sa pagtataguyod ng pag-asa. Natagpuan ni Verak ang katarungan para sa kanyang kapatid na babae, ngunit ang kanyang sakit ay patuloy na umaalingaw tulad ng tunog ng ulan. Ang paghahanap ng katotohanan ay magastos. Nangangailangan ito ng pagbabayad ng sakit, pag-iisa, at mga piraso ng kaluluwa. Pagkatapos ng ulan, ang araw ay lumitaw. Ngunit ang mga mansa ng dugo sa lupa ay nagpapakita pa rin ng karahasan ng gabi. Ang kulay abo na liwanag ng umaga ay tumama sa sementadong dingding ng istasyon ng pulisya. Si General sila ay dinala sa patrol car, nakakadena at napapalibutan ng pulisya. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Tanging ang baliw na imahe at pagkabigo ang nanatili. Detalyeng pandama, liwanag, ang sikat ng araw ay tumama sa lumang uniforme ng militar ni sila, ngunit ang uniforme na iyon ay hindi na karangalan, kundi isang simbolo ng krimen. Ang flash ng kamera ng media ay kumikislap. Ang imahe ng maimpluwensyang tao ay bumagsak sa loob ng isang gabi. Nakatingin si Verak sa isang sulok ng istasyon ng pulisya. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Lumapit sa kanya ang general ng pulisya. Ang mukha ng general ng pulisya ay punang hiya at pagsisisi. General ng pulisya, mahinang boses, Verak, tama ka. Humihingi ako ng paumanhin. Ang impluwensya ni General sila ang nagpabulag sa akin. Inayos ko na ang iyong pagbabalik katayuan. Verak, dahan-dahang umiiling, salamat, General. Ngunit, gusto kong magpahinga. Kailangan ko ng oras upang suriin ang aking kaluluwa upang protektahan ang mga walang kasalanan. Pagkalipas ng ilang linggo, ang pagtataguyod ng pag-asa ay ngayon ay binabago. Sinusubukan ng gobyerno at mga charity organization na pagalingin ang psikolohikal na sugat ng mga bata. Dumating si Verak sa compound ng shelter. Ang sikat ng araw ay mainit na bumabagsak. Detalyeng pandama, amoy, wala nang amoy ng disinfectant tulad ng dati. Sa halip, may amoy ng bulaklak, basa na lupa, at ang normal na amoy ng pagkain na niluluto. Ito ang amoy ng buhay, ang amoy ng tunay na pag-asa. Nakita niya ang maliit na batang babae na nagbigay ng impormasyon tungkol kay Rona. Ang maliit na batang babae ay nakangiti na ngayon. Walang takot sa kanyang mga mata. Maliit na bata, makinang na mata, kuya, ang silong ay inalis na. Ngayon magtatanim sila ng bulaklak doon. Verak, umiti, napakabuti. Ikaw ay matapang. Umalis si Verak sa shelter. Hawak niya ang lumang litrato ng kanyang kapatid na babae sa kanyang kamay.
Virak, panloob na kaisipan, ang sakit ay hindi nawawala. Ngunit ang katotohanan ay nagdala ng liwanag. Hindi ko nailigtas ang aking maliit na kapatid na babae. Ngunit iniligtas ko ang aking sarili. Iniligtas ko tayong lahat. Ang sakit ni General sila ay palaging magtatago. Ngunit kailangan nating matutunan na huwag matakot sa dilim. Naglakad si Verak sa abalang kalsada ng Maynila. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang balikat. May kaunting pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pagsisiyasat at pag-iingat ay nanatili sa kanyang mga mata. Dahil ang maskara ng mabuting tao ay maaaring nasa paligid pa rin. Ang nagkukwento, ang trabaho ng bayani ay hindi kailanman nagtatapos. Ito ay palaging nagpapatuloy. Ang halaga ng katotohanan ay ang kakayahang patuloy na mabuhay, pangalagaan ang katarungan kasama ang sakit. Patuloy na humihinga ang Maynila. Sa liwanag at mga anino nito, ang ginto at sutla nito, at ang malalim na silong nito. Silong nito. Silong nito. Silong nito. Silong nito. Silong nito.